Ulitin ko, we stand. Kumbaga itong kinakatayuan ko na ito, this is a place of victory. Alam niyo yung pakiramdam kapag panalo na yung ng Golden State, pagka tambak na yung kalaban, yabang mo na no? Yung place na ganon, yung pakiramdam. Kaya tama yung kanta kanina I can smile again. Woohoo! Hallelujah. Forgive me for being so excited this morning. But yeah, take that home. You can smile again. Amen. Kailan ba yung last time na nag-smile ka? When you smile, it's an expression that, hey, all is going to be well. Pagising mo sa umaga, daming nakasabit na bills, tapos naaway ka ng asawa mo, kulit ng mga anak. Hindi ako yun, hindi ako yun. Example lang ito, example. Sabihin mo nga, example lang. Baka sabihin ng asawa ko, anong sinasabi mo dyan? Joke lang. Diba? Minsan ganun yung senaryo sa bahay, parang walang tumatama. But when you have that joy inside of you, excited ka kasi alam mo na mayroong pangyayari ng Panginoon sa araw na ito, you are believing that something good will happen. Pagharap mo sa salamin, all is well, Ben. Yes. All is well, mula sa umaga hanggang sa pagtatapos ng araw na ito, all is going to be well. Amen? Amen. Hallelujah! Praise the Lord! So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makapagbahagi po ako sa inyo ng mensahe na itinuturo ng Panginoon sa akin this past few weeks or this past few months sa pamamagitan ng mga services natin dito on Sundays and of course yung mga personal devotions natin. And it's good when we are learning. Amen? Amen. Hindi dapat nangyayari na kapag ka-attend ka lang natin ng church tapos wala ka namang na-take home. After 5 years in church, ikaw pa rin yung pinakamalungkot na tao sa church. Ayaw mo naman siguro nun. After 10 years, kamusta na kaya si Brother Ben? Lagi pa rin reklamador. But it's good when we go to church, we learn, we are being encouraged, we are receiving from the Lord, kagaya ng binagit ni Sister Mecca kanina. When we come to church, we are always expecting. Palagi tayo nag-expect na Panginoon, bibigyan mo ng katugunan yung aking pangangailangan. Yung tanong ko, Lord, sasagutin mo. Yung kalungkutan ko, papalitan mo ng kasiyahan. Yung aking takot, papalitan mo ng pananampalataya. Papalitan mo, Panginoon, sa pamagitan ng salita mo, ng mensahe mo sa akin na magbibigay ng encouragement sa akin. Paglabas mo sa pintuang yan, ang saya mo, excited ka. Kahit na alam mo, paglabas mo dyan, yan na yung battlefield mo. Pero you are excited. Kasi alam mo, kasama ko ang Panginoon. May pangako si Lord na binigay sa akin. Hindi niya ako iwanan, hindi niya ako pababayaan. Amen? Amen. Hallelujah. So sige po, if you have your Bibles with you, sabi niya po dito sa Mark 11 verse 20, basahin ko po sa New King James Version. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Nakita niya yung fig tree na dinaanan nila nung nakarang araw or hindi ko alam kung ilang araw ba. Tapos sabi ni Peter, Lord, tignan mo, tuyot na yung fig tree na kinurse mo. Tapos sabi ng Panginoon, sabi niya dito sa verse 22, so Jesus answered and said to them, have faith in God. Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, ang galing ko, di ba? Tuyot. Sinabi ko sa kanya, walang kakain sa kanya, ngayon tinuwa tuyot. No, hindi yun yung sagot ni Jesus sa kanila. Jesus said to them, to Peter at sa mga kasama niya, have faith in God. Now, minsan itong statement na ito, madalas natin itong, ano pa talaga ibig sabihin nun? Have faith in God. Alam niyo, minsan nakakarinig pa ako minsan na may mga taong may problema. Tapos yung Kristiyano din na gusto niya lang naman talaga maka-encourage pero hindi niya rin alam kung paano. Tapos sasabihin niya doon sa kapatid niya, kapatid, manampalataya ka lang sa Diyos. Have faith in God. Pero hindi alam ng tao, ano mong ibig sabihin mo? Salamat brother, salamat brother. Mananampalataya. Pero deep inside, pag alis niya, pag talikod niya, ano bang ibig sabihin mo? Ano bang take home ko doon? Sa pag sinabi natin, have faith in God. Now, buksan natin yung Bible natin, if you have your Bibles with you. So 1 Peter 5, verse 6 to 7.
Yung first point ko lang na gusto kong i-encourage sa inyo is faith in God is equal to faith in His Word and His character. Yung pananampalataya sa Diyos is equivalent or equal siya sa pananampalataya sa Kanyang salita, sa Kanyang character. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, you can smile again. Hallelujah. Hindi mo wala sa isip ko yung lyrics ng kanta na yung kanina. But anyways, that's for me. I believe that I can smile again. Regardless kung anong sitwasyon mo, you can smile again. Hallelujah. Because the Lord has given you joy inside. Things will go well tomorrow. Yung inaasam mo na makuha mong trabaho, negosyo, or kung ano pa man yan. Woohoo! I'm excited to smile again, Lord. Kung yun lang yung take home ko ngayong araw na ito, Lord, minister that to me. We smile because we know that all will go well. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pero may mga tao talaga na parang dekada na, hindi mo pangiti. Kasi lagi nilang puro problema, puro yung sarili nilang kakayahan ang iniisip nila paano ko gagawin ito, etc. etc. But this day, that's my take home. I can smile again. Hallelujah. 1 Peter chapter 5 verse 6, sabi niya dito, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Sabi ni Peter, ipakumbaba mo, isubmit mo yung iyong sarili under the mighty hand of God. Now, paano mo yun gagawin? Sabi niya sa verse 7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Yun pala yung key para mag-submit ka kay Lord. Para ipailalim mo o ipasakop mo sa Panginoon yung iyong sarili, huwag mong sarilinin yung iyong mga alalahanin. Ang sabi ng verse 7, cast all your cares unto the Lord. Bakit? He cares for you. Ngayon, ano bang nangyayari kapag hindi natin kinakast or kapag hindi natin pinapagkatiwala sa Panginoon yung ating mga alalahanin? Na para bang sinasabi natin, Lord, hindi ako naniniwala na kaya mong solusyonan yung aking sitwasyon. Hindi ako naniniwala, Lord, na kaya mo akong i-enroll sa magandang college. Hindi ako naniniwala, Lord, na kaya mo akong bigyan ng maayos na trabaho na gusto ko, na may enjoy ko. When you don't cast your care unto the Lord, kapag hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon yung mga alalahanin mo, para bang sinasabi mo, Lord, kaya ko na to. Ako nang bahala dito. Goods na to, Lord, dyan ka na. Kayang-kaya ko na to. Amen? Tapos sabi naman ni Lord, anak, gusto sana kitang tulungan. Meron sanang grace available. God's ability for you ngayong araw na ito. Pero hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon yung iyong mga alalahanin, ibig sabihin, nagiging mapagmalaki ka sa harap ng Panginoon sa halip na ikaw ay magpasakop sa Kanya. Lord, tagal na itong sakit na ito eh. Siguro, baka hindi ito gagaling. Akin na lang ito. Sa halip na ibigay mo sa Panginoon, Panginoon, I've been sick for decades, 2 decades, 3 decades, 3 dekada na akong hinihika, Panginoon. 3 dekada na akong ina-arthritis. 3 dekada na akong nagme-maintain ng gamot sa sakit ng puso. Pero Panginoon, ngayong araw na to, dahil alam ko, you care for me. Nagmamalasakit ka sa akin, Panginoon. Nagpapasakop ako sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo yung alalahanin ko. Lord, hindi man ngayong araw maranasan ko yung kagalingan, hindi man bukas, pero Panginoon, naniniwala ako, tinanggap ko yung kagalingan sa pamamagitan ng dugo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng bawat latay na tinamo ni Jesucristo, tinanggap ko na yung aking kagalingan. Amen? Amen. Hallelujah. Real humility o yung totoong pagpapasakop sa Diyos ay yung pagsasubmit sa Kanyang salita. That's faith. Panginoon, naniniwala ako, sinabi mo, Lord, magaling na ako sa pamamagitan ng bawat latay na tinamo ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, Panginoon, masakit man yung tuhod ko ngayon, pero unatin ko ito. Hallelujah, Panginoon, hindi ko maigalaw ito kahapon, pero ngayon, medyo nagagalaw ko ng konti. Salamat, Panginoon. Panginoon, kahapon hindi ako makaakyat ng hagdan kasi talagang sumpong ng sumpong yung arthritis. Pero ngayon, sa pamamagitan ng bawat latay ni Kristo Jesus Lord, naniniwala ako, tinanggap ko na yung kagalingan. Ihaakbang ko ito ngayong araw, kahit masakit. Amen? Amen? That's faith. Yun yung totoong pagpapasakop sa Panginoon, pagpapasakop sa Kanyang salita.
pagpapasakop sa kanyang sinabi. Sabi ng Panginoon, tinanggap mo na yung kagalingan, tanggapin mo 100%. Huwag yung, Lord, masakit pa rin talaga eh. Grabe talaga, Lord. Sabi nga ni Sister, kaloy-lohoy ka daw, kaawa-awa ka daw. Sakit ng likod mo. Talaga, Lord, higa na lang siguro ako. This past few days, just to share with you, hindi ko alam kung anong mali sa katawan ko, but I felt like I've been sick for 2 weeks already. Ngayon, tumatayo lang ako sa inyong harapan ngayon. Hindi 100% maayos yung aking pakiramdam, pero hindi ko ito pinapayagan. I don't know why, parang feeling ko, hindi mawala yung sipon, hindi mawala yung makating lalamunan, ubo or whatever, tapos ilang araw nang masakit yung ulo ko. But every morning, I stand up doon sa aking kama, kasi sinasabi ko, Panginoon, salamat. I am strong in the Lord. Body, you have to submit in the Word of God. Sakit ng ulo, ano mang dahilan mo? Dahil ba sa mata ko? Dahil ba sa asawa ko? Erase. Hindi pa sakit sa ulo. Dahil ba sa kung ano mang pangyayari sa buhay ko? Dahil ba sa depression or kung ano man? But hindi kita pinapayagan. In the name of Jesus. Sometimes I have to encourage myself and be a preacher to myself. Harap ako sa salamin. In the name of Jesus, man, you are strong in the Lord. Uy, Ben, may preacher doon sa salamin. Makinig ka. Minsan, intentional na niloloko ko yung sarili, binibiro ko yung sarili ko. Ben, you are strong in the Lord. In the power of His might. God loves you. God cares for you. Today, money will come to you. Today, you are favored. Today, you will walk in the grace of God, in the blessing of the Lord. Tapos doon ako sa harap ng salamin. Amen. That sometimes you just have to do it to yourself. Kasi kung hindi mo yun gagawin, alis na ako, ma. Pasok ka sa trabaho, ang lungkot mo. Sir, morning. Ba't ang lungkot mo, bro? Hindi, okay lang ako. Tapos umuwi ka rin ng bahay, ganun din. Kung paano ka umalis, ganun ka rin. If you cannot encourage yourself, nobody can. Ulitin ko, if you can't encourage yourself, nobody can. Kahit pa lumabas ang Panginoong Jesus sa harap mo, kung ayaw mo magpa-encourage, hindi ka ma-encourage. But if you take your word ni Lord, binuksan mo yung puso mo, Lord, today I can smile again. Hallelujah, good things will happen to me. Amen? The Lord is my shepherd, I shall not lack. Wala mang laman yung bigasan namin, but money will come for yung supply sa bigas. Yung rep namin, puro tubig, but in the name of Jesus Christ, mayroong pang grocery. Hallelujah. Amen? Amen. We submit to the Word of God. That's how we really show our faith to God. Panginoon, sinabi mo yan, ha? Kukunin ko yan. Minsan may mga times na ganun dapat tayo makapag-usap kay Lord. Lord, sabi mo yan, ha? Minsan yung mga bata, di ba, yung anak natin, hindi nila napapansin yung tono nila, pero parang ganun sila makipag-usap. Sabi mo yan, ha? Kala mo, kalaro ka niya. Kala mo, kapit-bahay ka lang din yan, di ba? Pero for me, sometimes, okay, walang problema. I can be cool with that. Walang problema sa akin as long as you don't disrespect me. Pero ganun din ako sa Panginoon kasi. Not to be disrespectful sa Panginoon na palaging, Lord, mahal mo ako, para bang kailangan palagi kang holy. But sometimes I come to Him, Lord, sabi mo, puprovide ka sa akin. Ngayong araw na ito, alam ko, there's provision. Lord, sabi mo sa akin, pinagaling mo na ako. Ngayong araw na ito, I will walk in healing, in wholeness. Amen? Amen. Hallelujah. Nabasa ba natin 1 Peter 5:6-7? Balikan ko lang po. Therefore, sabi niya, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Real humility o yung totoong pagpapasakop sa Panginoon ay nandito sa verse 7, sabi niya, you cast all your cares unto Him, for He cares for you. Lord, magpapasakop ako sa iyo ngayong araw. Ipapakita ko yung aking pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay ko sa iyo ng lahat ng aking alalahanin. Just to share this short story, this past few weeks, parang feeling ko tinatorment ako ng kaaway regarding sa mga anak ko. I don't know why. Wala naman silang ginagawang masama. Wala naman kakaiba sa mga kinikilos nila. Pero the devil has been playing in my mind na parang, tinan mo, yung anak ko, tinan mo, ganito yan. Sa masusunod na araw, ganito na yan. Palala na yan. Tapos pag pinagbigyan mo talaga, maglalaro ka lang doon sa thoughts na yun.
And then the Lord reminded me of Isaiah 54. My children, they are taught by the Lord. And great is their peace. Sabi ko, yun pala yun. Ilang araw mo na akong pinaglalaroan. Pinapaisip mo sa akin yung pagka-college ng mga anak ko, hindi na sila magka-college, tatamarin na sila, ayaw na nila, hanggang sa kung ano. Tapos parang feeling ko, ang lungkot ko na pagkatapos kong isipin yung mga bagay na yun. But when the Word of God rose from my heart, naalala ko yung scripture na yun, sabi ko, Lord, I've been declaring that scripture for how many years already, at parang nailagay ko na siya dun sa taguan. It's time for me to declare it again. My children, they are taught by the Lord. Preacher na naman ako doon sa salamin. Kaya meron kaming maliit na salamin, tsaka malaking salamin doon sa bahay. Pag maliit na salamin, medyo konting bit-bitin pa lang. Pag doon na ako humarap sa malaking salamin, at magiging preacher na ako sa sarili ko, I have to really encourage myself. My children, they are taught by the Lord. While driving, I was declaring the word, Lord, salamat, great is the peace of my children. Regardless of ano bang kasama nila, sino mang kasama nila, nasaan man sila, great is the peace of my children. Kaya pag uwi ko, kahit gaano sila kakukulit, I can smile again. Because great is the peace of my children. Amen? Hallelujah. Hindi natin pwedeng ipagpalit yung kapayapaan ng Panginoon sa kahit anumang bagay. Sometimes kahit gaano ka kapagod sa trabaho, you've been working, sabi niya, you've been working like a cow the whole day. Pero pag uwi mo sa bahay, when there's peace, thank you Lord, makakapagkape ka talaga. Ang sarap ng kape, tamang-tama lang yung tabang. Biruan namin yun ng mga bata minsan pag nagpapanimpla ako, lalo kay Eya. Sarap ng kape mo na, tamang-tama lang yung tabang. Joke lang. Anyways, yan. So, faith is equivalent to having faith in God's Word and His character. Hallelujah. Yeah, regarding this Word of God, when we take God's Word as a final authority sa buhay natin, magdadala siya ng kakaibang kalakasan sa puso natin. Sometimes, halimbawa lang yung word regarding sa provision. Let's say, for example, Psalms 23. There are times that you needed something, tapos wala pa. Hindi pa dumarating yung provision. Tapos, you take the word of God as face value, na as if yun na yun, na pwede mong dalhin sa bangko, pwede mong isanda. Lord, totoo ito. You take it as a final authority sa buhay mo. It brings something so special strength sa puso mo na alam mo mangyayari ito, Lord. And then, pag dumating yung provision, di ka na nagugulat. Kasi alam mo na, Lord, sinabi mo naman yun. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Wala ka pang pera, hindi pa dumating yung provision, pero deep inside, you know, you are already praising the Lord. Kasi alam mo, Lord, hallelujah, I'm very sure. Kung tama yung term na very sure, sure na sure, darating yung provision. Sure na sure, darating yung pera. Sure na sure, hindi ako magkukulang, hindi ako pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. That should be our attitude patungkol sa Word of God. We take it as the final authority sa buhay natin. Sabi ng bangko ko, eto na lang yung pera ko. Sabi sa Gcash ko, zero balance. May utang ka pa sa Gcash. Wala na akong utang sa Gcash. Sabi ng kapitbahay mo, naku, yung taong yan, ganito, wala nang pag-asa yan. Pero you take the Word of God as the final authority. The Lord, He is my shepherd. Hallelujah, I shall not lack. I shall not want. Amen? Yun, ganun yung klase ng pananampalataya na meron ka. Kahit magkagulo-gulo na kayo dyan, basta dito, okay lang ako. Kasama ko ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 12. Praise the Lord. This is the example na kung paano pinagkatiwalaan ni Paul ang Panginoong Diyos. For this reason, sabi niya, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know, sabi ni Paul, sa lahat ng kaguluhan na ito, sa lahat ng mga pangyayari na ito sa buhay ko, hindi ako nahihiya, hindi rin ako nababagabag or kung ano pa man. Kasi sabi niya, for I know whom I have believed.
Have you ever said that to yourself? Ben, alam ko kung sino ang pinagkatiwalaan ko. Pinagkatiwala ko yung mga anak ko sa Panginoon. Pinagkatiwala ko yung asawa ko sa Panginoon. Pinagkatiwala ko yung buhay ko sa Panginoon. Pinagkatiwala ko yung pamilya ko sa Panginoon. Sabi ni Paul, for I know whom I have believed, and I am persuaded, sure na sure, very sure, kumbinsidong kumbinsido ako, sabi niya, that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Hallelujah. I can smile again today kahit na hindi ko pa nakikita yung kasagutan. Kasi sure na sure ako, hallelujah, na yung mga anak ko, pinagkatiwala ko sa Panginoon. So why would I worry? God is on my side. Hallelujah. Bakit ako magpupuyat dahil lang sa kakaisip na ko, paano na kaya yung mga anak ko? Paano na kaya yung pamilya ko? Paano na kaya yung mga bayarin ko? Pagkatiwala mo sa Panginoon, yung bayarin mo, para hindi ka magpuyat. Lord, meron akong ganitong bayarin, ang bill namin sa kuryente ganito, sa tubig ganito, sa internet ganito, yung baon ng mga bata, linggo-linggo, ganito. Minsan talagang tabon ka na eh. Have you ever felt that kind of situation? Outnumbered ka ng mga bills mo. Dami nyo ah. Pero lahat yon kunin mo. Gaano man siya karami? Lord! Ready ka na? Sa'yo na the Lord! Ito the Lord! Hagis mo sa Panginoon. Tapos huwag mong kunin. Lord, baka naman kasi hindi mo talagang kayang ibigay. Utang na lang siguro ako. Sometimes, yun yung mga bagay na palagi nating ginagawa. We try to make things happen kapag sobrang mainipin talaga natin. 3 days na lang, puputulan na, wala pa yung pambayad. Tawagan ko kaya yung dating Bombay na inutangan ko. Tapos ang mangyayari, utang ka, babayaran mo ulit, next month, utang ka naman, babayaran mo ulit, next month, until you realize na tapos yung buong taon, lagi kang may utang. That's the thing that I've decided on sa buhay ko. Hindi na ako utang. Ayoko na. Ayoko ng tawag yung home credit. Can I talk to Mr. Benedict Valenzuela? Wala po siya. Kasi hindi mo alam kung paano sasagutin. O kaya naman may naranasan namin one time doon sa hindi ako yung may utang, pero yung punta sa bahay, mga Bombay. Oh, magandang araw. Andiyan ba siya, no? Ganto. Ay, babalik ako mamaya, ha? Pag sinabi, ay wala siya dito eh. Kanya, mamaya, babalik pa ako. Ang sakit sa ulo talaga. Minsan yung nanay ko punta sa amin, sabi nila, dito muna ako. Hindi ko na kaya yung mga, punta doon sa ate mo. Ang dami pupunta. Sabi ko kaya, I've decided sa buhay ko, sabi ko, hindi na ako mangutang. Little by little, yung mga pinagkautangan mo, bayaran mo. Kung kaya mong, huwag mo na mag-Jollibee, bayaran mo muna yung utang mo. Right? That's wisdom. Jollibee now, utang later. Huwag ganun. Kasi sigurado, yung uutangin mo, babayaran mo na naman next month. Pag hindi mo binayaran, torture din sa isip mo. Paano ka magsisinungaling, paano ka magtatago, kasalubong kayo sa eskinita, tago ka sa poste. Yung mga ganung bagay, we don't want that kind of life. Amen? Bakit ba tayo nakapunta doon? But anyways, that's what I've decided on. No, wala nang utang. The Lord is bringing me to my wealthy place. Amen. Kung kinakailangan wala mo ng Jollibee this month para mabayaran lahat yung mga utang, o hindi man lahat, unti-unti bayaran. No Jollibee this month. That's a declared and decree. In Jesus' name, para mabawasan natin yung utang natin. Right? That's wisdom. Let's not live a life na every New Year, sabihin New Year's resolution, hindi na talaga ako mangutang. Pero yung pinakahanda mo, inutang mo. So, faith in God is equivalent or equal to believing or having faith in His Word and His character. Panginoon, sinabi mo, and that's final. Lord, mabuti kang Diyos, alam ko, hindi mo ako papabayaan. Panginoon, matapat ka, kaya alam ko, darating yung provision. Panginoon, ikaw ay mabuti sa akin, kaya alam ko, Lord, tinanggap ko na yung kagalingan.
Hallelujah. Let's make it a practice na we always confess the Word of God. Kagaya nung binanggit ni Pastor Felix last Sunday, how to release your faith. Sabi niya doon, speak the Word of God. Minsan nakakatamad, di ba? Ayan. Para piling natin hindi yun yung solusyon. Yun yung solusyon. Yung Word of God. Kung ang akala mo ang solusyon sa problema mo, kailangan lang kasi talaga yung asawa ko magkaroon ng magandang trabaho eh. Alam niyo ba yun, yung mga ganong senaryo? Pag wala pa kayong asawa, hindi niyo maintindihan. Ewan ko dito. Yan ang pinili yung trabaho. Kung talaga sanang pinili mo yung magandang trabaho, may solusyon na tayo. No, hindi yun yung solusyon. Yung solusyon is you declare the Word of God over your wife, over your spouse. In the name of Jesus, mahal, makukuha mo yung tamang kontrata. Yung tamang trabaho. In the name of Jesus Christ. Kahit ano pang trabaho yan, kung talagang binigay yan ni Lord, you'll prosper. You'll be well supplied. Huwag mong awayin yung asawa mo, ipag-pray mo yung asawa mo. That's one thing I've learned. Yabang, no? I've learned talaga, no? Kaya medyo konti-konti na lang, ako na lang inaaway niya. Hindi na siya inaaway. Kasi I've learned. Sabi ko sa sarili ko, minsan sa bahay, alam niyo kung bakit nakakatawa na lang yung mga bagay na ito? Kasi it's real, it's happening. Di ba? And natutuwa ako kasi natututo tayo sa Panginoon. Dati pag sinumulan niya, ako tatapos. Gusto mong ganyan, ha? Tapos ang ending, walk out din naman ako. Kasi hindi ko kaya. The good thing about life right now, we're learning sa Panginoon, we're learning to stand in His Word, is to stand in His faithfulness. Panginoon, salamat Lord. Minsan talagang yung asawa may topak, wala kang maginagawa, aawayin ka, kung ano-anong gagawin sa'yo. But dati nakasar ako sa ganun. Okay lang ba yun, yung ganitong usapan? Dati nakasar ako sa ganun. But I've learned. Panginoon, salamat. Great is my peace also. Hallelujah. Salamat Panginoon, my home is a peaceful place. Mamaya-maya makikita mo, kahit yung pusa nag-a-adjust, bumabait. Dahil sa kapayapaan ng Panginoon. Amen? Kita mo siya mamaya, lalapit siya sa'yo. So, kape. Gusto ko yung kape na tamang-tama lang yung tabang. Hallelujah. Praise the Lord. Because we're learning na wala sa tao yung pag-asa natin. Wala sa tao yung solusyon. But the solution is the Word of God na nagpe-penetrate sa puso natin at kumakalat doon sa kung saan ng lugar na nasaan ka. Sa bahay mo, there's peace. Alam niyo ba, napakagulo sa masipag. Pero, ang bahay namin, pwede ko sabihin sa inyo, cool lang kami. Chill lang. May mga times, asar ka rin. May mga times, lalabas ka rin. Oy, hindi pa kayo titigil dyan. Gabi na, ngayon pa rin na. May mga times din na aasar ka, pero I believe my home is the most peaceful place. Dapat yun din yung paniniwala mo. My home is the most peaceful place. Pag-uwi ko ng bahay, minsan ang gulo nila. Inuman sila doon, kantahan, joke. Pagpasok ko ng bahay, woo! Praise the Lord. Hallelujah. Minsan, kailangan mo lang talaga isara yung bintana. Tapos doon ka, I can smile again. Tomorrow is another day. Amen? Praise the Lord. That's why we are believing for better settlements. Amen? We are believing for our own house. We are believing for a better place. A peaceful place na medyo mababawasan na yung pagdideclare mo na may kasamang conviction. Lord, salamat sa bagong bahay. Kasi balik ka. Di ba? Salamat, Lord, for a better place to live, for my family, a peaceful place, a place of our own. Hallelujah. That prophecy, I received that from the Lord. I am going to have my own place. Amen? That's what I'm believing for. Gusto ko lang na i-share sa inyo, believe for a better place. Huwag mong gayahin yung mga tao na sinabi nila, dito kami nabuhay, dito na kami mamamatay. Sure. Walang problema. Gusto mo yun? Gusto mo yun yung lagi may nagbabatuan sa paligid mo? Gusto mo yun na palagi ka na lang lalabas ka na lang ng gate eh. Asar ka pa kasi hindi mo bubuksan yung gate kasi may nakaparada sa harap mo.
Tapos gusto mong gamitin yung, in Jesus' name, be cast into the sea. Yung motor pala yun, kinast mo sa sea. But I've learned na, okay, sure. Hindi ko kaya itong mga taong ito. The solution is, I should declare the Word of God. And declare peace over myself. Bakit mo i-stressin yung sarili ko? Sino ba kayo? Right? Paglabas ko ng bahay, hindi man ako laging nakangiti, but the Lord is working inside of me. It's all right, man. You can smile again. All is going to be well. You'll have a place of your own. Praise the Lord. Minsan, kadrive mo ka ng motor, excited ako. Kasi I know whom I have believed. That He is faithful. One day, pipintura ka na ng gate ko, sarili mong bahay. Amen. Praise the Lord. One day, ikaw na yung naglalagay ng numero doon sa bahay mo. Ito yung number ng bahay mo. Binigay ito ng Panginoon sa akin. Amen? Amen. Hallelujah. One day, may enjoy mo yung company ng asawa mo. I've never enjoyed the company of my wife kagaya ngayon. I'll just be honest, 5 years ago, parang ayaw namin lagi magkasama. Kasi konting kibot lang. Parang kaming dragon tsaka tigre. Praise the Lord, bakit na tayo napupunta dito? But anyways, faith works. I believe, hindi lang ako yun. I believe my wife's doing the same thing. Declaring the Word of God over me. My husband is the most peaceful place, the most peaceful person. Amen? The home is the most peaceful place. Amen? Declaring the Word over your situation. I'm not claiming yung credit na kasi ako lang. Ako magaling, akong lalaki. It's our part together. Alam nyo ngayon, nakakapag-share kami ng scripture sa isa't isa. Wow. Sa messenger, minsan may binabasa ko, share mo sa kanya. Hindi para patamaan siya. Sayang mo to. Dati ganun eh. Babasa ka ng scripture. Sabi dito, wife, submit to your husband, ha? May tono ka pa, ha? Hindi ka kasi nagsasubmit eh, ha? Yung mga scripture na pang babae ngayon, hindi ko na binabasa. Ang binabasa ko, sabi niya, husbands, love your wife. Amen. Men, love your wife. Mag-submit siya o hindi, love her. Kagabi, kahapon galing kami sa wedding, gusto ko yung binanggit nung nag-officiate ng wedding, sabi niya, love your wife as if her life depends on you. Depends on it. So, hindi man yun yung katotohanan na nakadepende siya sa akin. Pero as if yun yung katotohanan, mahalin mo siya. Na kapag hindi mo na siya minahal, sabi niya doon, manghihina na siya unti-unti in the inside. Yun pala yung totoo. Anyways, hallelujah. Faith is equivalent or equal to believing God's word, taking it as a final authority, and believing His character. Walang makakayanig sa akin, mabuti ang aking Diyos. Mabuti ang aking Ama. Kahit saan man ako mapunta, hallelujah, Panginoon, alam ko, You will be with me. You will be a good God to me. You will be a good Father to me. Amen? Regardless kung anong trabaho, anong negosyo meron ka, or anong buhay, nasa lugar ka, nasa CAA ka man, o nasa Ayala, Alabang ka man, the Lord will be good to you. He is a good Father. Amen? And then secondly, yung next point ko lang na gusto kong sabihin sa inyo is dito sa, punta natin yung Mark 11:23 muna. Faith is not silent. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kailangan talagang sabihin mo, kailangan i-declare mo, kailangan kausapin mo yung sarili mo, sabihin mo dun sa kaaway, hoy, hindi ka mananalo ngayong araw. Devil, not today. Wala akong oras para sa iyo ngayon. Not today. Amen? I'm so consumed with the Word of God. I'm so consumed with the things of God. Devil, wag na ngayon. Minsan dapat suplado ka talaga sa kaaway. Wag ngayon, ha? Wag ngayon. Don't bother me today. Amen? Hallelujah. Mark 11:23 says, sige, dyan na tayo. For assuredly I say to you, sabi niya, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Ang sabi ng Panginoon, verse 22, have faith in God. Tapos verse 23, ang sabi niya, hayaan mo, ako na lang magsasalita, anak. Tahimik ka lang. Hindi yun yung sinabi ng Panginoon. Have faith in God and you speak. Have faith in God and declare. Sabi doon sa Job 23 something, nakalimutan ko.
you shall declare a thing, and it shall be established to you. Sabi ng Panginoon, have faith in God, speak to your mountain. Have faith in God, speak over your situation. Have faith in God, sabihin mo dun sa mga doubts mo, na hindi ka na makakapag-college ng maayos, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Sabihin mo sa Kanya, no, in the name of Jesus Christ, my God has a good plan for me, and His plans for me are good future and a good hope. Amen? Amen. Ang Diyos ko ay mabuti, meron siyang mabuting plano sa akin, at kasama sa plano niya sa akin, meron akong magandang kinabukasan, sa magandang kolehiyo, sa magandang trabaho, sa magandang negosyo. Amen? Sabi ng Panginoong Jesus, have faith in God and you speak. This is what my paraphrase about this 22 and 23 verse ng Mark 11. Sabi ng Panginoon, have faith in God and you speak. You speak the word. Sabihin mo sa sitwasyon mo, in Jesus' name, ganito ang gusto kong mangyari. God is bringing me to my wealthy place. Hindi ako dito mamamatay sa lugar na ito. Hindi ako pinanganak ng mahirap at mamamatay na mahirap. God is bringing me to my wealthy place. Amen? Declare the word of God over your situation. Meron binanggit si Pastor Felix last year, I think, long time ago, sabi niya, never run to your giant with your mouth shut. Imagine si David, he was anointed by God. Hindi na natin pupuntahan yung scripture na yun. But imagine si David, he was anointed by God, and then pumunta siya doon sa battlefield na kung saan nandun si Goliath at takot na takot yung mga Israelites. Tapos sabi niya, sige, ako na lang makikipaglaban. Totoo, ayaw nyo naman. Tapos pumunta siya doon, kaharap niya si Goliath, daladala niya yung kanyang tirador. Tapos, wala siyang sinabi. Do you think he can win the battle? I don't think so. Yung kanyang tirador, wala nang espesyal doon sa battle na yun. But what made that stone so special, and all of a sudden si David naging sobrang asintado na tinamaan dito sa pagitan ng dalawang mata si Goliath, it was because of his faith in his God. That he spoke, sabi niya, lumapit ka sa akin sa pamamagitan ng iyong palaso, ng iyong panangga, pero sabi niya, lalapit ako sa iyo sa ngalan ng aking Diyos. Minamak mo, minamaliit mo yung bayan ng Israel, ngayong araw, sabi niya, pupugutan kita ng ulo at ipakakain ko sa ibon ang ulo mo, ang iyong katawan. Amen? Sabi doon sa binanggit ni Pastor Felix last time, never run to your giant with your mouth shut. Sarili mong kakayanan. Yari ka sa akin ngayon, Goliath, may tirador ako. That's your own strength. Kaya kong bayaran yung bill ko kasi may trabaho naman ako eh. That's your own strength. Kaya kong ipasa yung entrance exam sa school kasi maganda naman yung grades ko. That's your own strength. Face your giant, bringing the strength of God with you. Suot-suot mo yung kalakasan ng Panginoon. Panginoon, salamat, may papasa ko itong exam na ito. Salamat, Panginoon, mapapasa ko itong interview na ito. Mababayaran ko itong mga bills na ito. Dahil alam ko, Lord, you love me. You care for me. Amen? You are for me. You are not against me. Hallelujah. Amen? That will make you smile again. When you start declaring yung word na yun sa buhay mo. Amen? So sabi niya dito sa verse 23, whoever says to this mountain, be cast and be removed into the sea, and does not doubt in his heart, huwag mong pagdudahan yung dineclare mo, mangyayari ka. Kakasabi mo nga lang eh. Mangyayari yun kapag pinaniwalaan mo. Sabi ni Pastor kanina, the key is believing. When you give your seed, come back to me in good measure, press down, shaken together, running over shall men run unto my bosom. Praise the Lord. Hallelujah. Money is coming. Last time, there was an event. Tapos I intended to give a certain amount. Tapos sabi ni Lord, yan lang bigay mo na. Sabi ko, Lord, ito lang yung tingin ko kasya eh. Ito lang yung extra na sa budget eh. Sabi ni Lord, magbigay ka yung mararamdaman mo. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganyang usapan ah. I ended up giving 2 envelopes. Hindi ito para magmalaki sa inyo. But my point is, sometimes you have to give something na mararamdaman mo enough para katukin mo yung langit. Lord sabi mo, yung binigay ko, babalik sa akin. Good measure. Press down, shaken together.
Ilang araw ko na yun na binabalik-balikan sa Lord, yung seed na yun, it shall come back to me, good measure, press down. Alam niyo yung press down? Siniksik pa? Yung halo-halo, di ba, minsan hindi natin pinapasiksik yung yelo kasi ang hirap tanggalin. Pero, when it comes to the blessing of the Lord, sige pa, siksik pa. Dikdikin mo pa, ilagay mo lahat na pwede mong ilagay dyan. That's what I'm expecting for yung mga seed na itanim ko. Lord, bring it back to me. And some of them, I've harvested already. Hallelujah. And I'm expecting coming days, harvest will come. Amen? Shaken together. Praise the Lord. Salamat Panginoon. I will never run out of money to pay my bills. I will never run out of money para ma-treat ko yung mga anak ko. I will never run out of money para ma-enjoy namin yung buhay. Amen? Praise the Lord. That makes me smile. Because my faith is, alam ko kung sino yung aking pinaniniwalaan. Alam ko kung ano yung aking pinangahawakan. Amen? Hallelujah. Secondly, under dun sa point na yun, faith is not silent, but faith speaks. Sabi niya doon sa, let's go sa Mark 5. This is just about the woman. Mark 5:25. Let's just read yung 3 verses siguro. Are you guys doing well? Okay pa kayo? Yes. Are we receiving the Lord ministering to us? Amen? Hallelujah. Mark chapter 5 verse 25. Sabi niya dito, now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Ito yung palaging sinasabi ni Pastor Felix kanina. Imagine yung mga kababaihan dito. Minsan 3 days nga lang yung period. Ang susungit talaga. Hirap na hirap sila, ang sakit ng katawan, etc. etc. I know that kasi I have 3 girls with me in the house. Laging ang iinit ng mga ulo, kulang na lang pati yung aso namin, mag-away din pagka galit sila. But something's not right kapag merong period yung isang babae. Imagine this is 12 years. 12 years mong kailangang bumili ng sanitary napkin. 12 years, wala pang sanitary napkin natin. Imagine kung gaano kahirap yung kanyang kalagayan for 12 years. And then sabi niya dito, now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. Kasi mga doktor minsan, ay, ganito lang po yan, o ito reseta, etc. Pag bilang, ay, mali po, ay, sige po, ilalaboratory naman natin ulit. Hanggang sa naubos na yung pera mo, kaka-laboratory, kaka-check up, hindi ka pa rin gumagaling. Sabi niya dito, and have suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Verse 27, when she heard, sabihin mo sa katabi, when she heard about Jesus, sabi niya, she came behind him. Ang key dito, sabi niya, faith comes by hearing. Amen? Narinig niya, uy, napapagaling daw yung taong ito. Ang pangalan niya, Jesus. Nagpapagaling daw yung tao nito. Sino ba ito? Gusto kong gumaling. The key is, she wants something done for her body. Amen? Na kahit nga she was declared unclean, talagang nagsumiksik siya doon. Pinilit niya makalapit sa Panginoong Jesus dahil sa narinig niya na ang Panginoong Jesus ay manggagamot, nagpapagaling. Until now, Jesus is still a healer. Amen? You can come to Him. Maaaring hindi mo man mahawakan yung kanyang damit, pero you can come to Jesus right now. Panginoon, I thank you that you are the same yesterday, today, and tomorrow. You still heal bodies today. Amen? Panginoon, nagpapagaling ka pa rin in 2024. Sabi dito ng babae, when she heard about Jesus, she came behind Him in the crowd and touched His garment. Ito yung sabi niya, for she said, ito na naman yung word, she said, faith speaks. Faith confesses the Word of God. Faith speaks whatever is inside of his heart. Sabi niya, whoo! She said, if only I may touch his clothes. At sabi niya, baka sakaling gumaling ako. No, hindi yung sinabi niya. Basahin niyo sa Bible niyo. Sabi niya, kung mahahawakan ko lang yung kanyang damit, I shall be made well. Kung mahahawakan ko lang yung kanyang damit, gagaling ako. Sure na sure. Very sure yung kanyang pananampalataya na sinabi niya, mahawakan ko lang yung damit ng Panginoong Jesus, gagaling ako. Hindi niya sinasabi na, siguro pag nahawakan ko yung damit nito, gagaling kaya ako? Baka gumaling ako. O baka hindi.
Minsan, ganun yung ginagawa mo eh. Baka hindi, o baka oo, ang sagot ni Lord. Pero ang pananampalataya, sabi niya, if only I can touch His clothes, I shall be made well. When I come to God, Panginoon, salamat, I shall be made well. When I come to you, Lord, I shall have my provision. Amen? Hallelujah. Faith is sure, certain, and it speaks whatever is inside his heart. Yung word ni Lord na nasa kanyang puso, sinasabi niya, hindi siya tahimik. Ang Kristiyanong tahimik, hindi marunong magpuri sa Panginoon, hindi makapagtaas ng kamay sa Panginoon sa pasasalamat. Kanina, I was just observing while we were praising. Anong kinakanta natin? Sabi ng iba, "Napakabuti ng ating Diyos." Gusto kong tanong, talaga bang mabuti ang Diyos sa'yo? If you know that God is good to you, magtataas ka ng kamay. Sabi ko, tinuruan ko Sister Mimi kanina, dapat yung energy mo yung gano'n eh. Napakabuti na. Talagang bigay na bigay ka kasi alam mo mabuti ang Diyos sa'yo. Alam mo ng Panginoon, He shall provide for you. Alam mo ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kagalingan. Amen? You're excited, you're always energetic about the Word of God because you know, sure na sure. Amen. Hallelujah. The Lord is good to me. Kaya dapat dito sa church na ito, iilan man tayo dito, wala pa siguro tayong 40, pero dapat pinakamaingay tayo dito sa CA. Kasi we believe that the Word of God is true. We believe that whom we have believed is able to make it come to pass. Amen? Hallelujah. Faith speaks, faith confesses, faith give thanks to God. Panginoon, salamat. Hallelujah. Bills are paid. Bills are decreasing. Salamat, Panginoon. I am healed in Jesus' name. Salamat, Lord God. My family, all is well with us. Salamat, Lord. My marriage is working, thriving. Nagiging pabuti ng pabuti yung aking buhay mag-asawa. That's one of my confession. My marriage life is thriving. Hindi ako nag-isip na, paano kaya kami next year? Sa anniversary namin, baka hiwalay na kami. Kaya ako nag-iusap kami, nagkitunto kami ni Pastor Felix, Pastor, magpapakasal pa kami sa'yo. Wow. Kung kailan, hindi pa sure. Amen? But that's what I want for my marriage. I really wanted to renew my vow before the Lord. We were married sa anong tawag sa Tagalog, sa huwes, sa judge. But one day, siguro, after we will be married for 19 years this year. Praise the Lord. 19 years! And I've only enjoyed my marriage for the last 3 years, 2 years. The rest is history. Amen? So, pero sabi ko, Panginoon, I want to be with my wife and get married to her again. Renew my vow to her in front of you. Kasama ng aking mga kinikilalang man of God sa buhay at sasabihin ko sa kanya, after the long years, the Lord has been good to us. At nandito pa rin tayo at hindi na tayo naglolokohan. Kasi dati laging biruan namin, naku, 18 years namin naglolokohan. Ngayon, hindi ko na sinasabi yun. No, erase. Hindi namin naglolokohan. With 19 years and we're still loving each other. Amen? That's faith. That's what I declare over my marriage. Ikaw, ano bang sinasabi mo patungkol sa iyong buhay mag-asawa? Ako, Brother Ben, huwag mo na itanong. Yung asawa ko na yan. Hindi talaga kami, parehas lang tayo. Kung ikaw ay lalaki at ikaw ay babae, parehas lang tayo. Iba-ibang level lang yan. Amen? Kung pipiliin mo lang to declare the Word of God over your life, Lord, I thank you na ikaw ang may pasimuno, ikaw ang promotor ng marriage, at ikaw din ang taga-ayos ng marriage, at ikaw ang mag-aayos sa aming buhay mag-asawa. Amen? Hallelujah. Faith is never silent. Faith is not something na, naniniwala naman ako, Brother Ben. Kung talagang naniniwala ka, it should leak in your mouth. In Jesus' name, ngayong araw na ito, meron kami pagkain. Tapos alam niyo ba, one thing I've realized, kapag we're declaring something, na yung may gigil yung ano natin. Of course, may mga times talaga may gigil yung declaration natin. Pero sometimes yung gigil natin, we're trying to convince ourselves. In Jesus' name, magaling na ako! Pero hindi ka talaga naniniwala. You can declare something, Panginoon, salamat, I am healed. Relaxed.
Hindi ka kailangan galit na galit, hindi ka kailangan manggigil kasi alam mo naman na, Lord, salamat sa kagalingan. So in Jesus' name, Panginoon, salamat. I receive my healing. I receive my provision. I receive peace. I receive what's your best for me today. Amen. One thing I've been declaring over myself this past few days, good things will happen to me today. As simple as that. Ngayong araw, good things will happen to me today. Kaya hindi nakakapagtaka. Someone will just send you Gcash. Praise the Lord. Someone will just treat you coffee. Praise the Lord. Hindi yung coffee na tamang-tama ng tamawin, kundi yung coffee na masarap. Di ba? Amen? Amen. Hallelujah. Start declaring something good over your life today. Even as simple as, today, I can smile again. Hallelujah. Lastly, before let me end with the scripture, let's go to Romans 8. Maybe we can start sa verse 31. I'll end up with this statement. Sabi ko doon sa inyo kanina, yung first point lang natin, faith in God is equivalent or equal to faith in His Word and His character. Yung second point natin is faith is never silent. It speaks, it declares, it confesses something. Wala kang makikitang pananampalatayang tahimik. That's why next Sunday, I believe, sa praise and worship natin, it's going to be a better praise and worship. Hindi lang dahil naghahanap tayo ng ingay or whatever, but real faith in our praise and worship. Pag sinabi ng worship leader, napakabuti ng ating Diyos, talaga bang napakabuti ng ating Diyos? Hindi yung, napakabuti ng ating Diyos. Talaga bang mabuti yung Diyos sa'yo, ining? Amen? So, and then lastly, faith comes or stands from a place of rest. Alam niyo yung salitang haya-hay lang? Ayan. Whew! Relax ka lang. Place of rest. Sabi dito sa Romans chapter 8, verse 31, and then I'll end up with this. Sabi niya dito, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? If it is God justifies, who is He who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God. This is our place of victory. Amen. Hallelujah. So, as Jesus is, so are we. Who also makes intercession for us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, shall distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake, we are all killed all day long. We are accounted a sheep for the slaughter. Verse 37, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Hallelujah. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present or things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. This is the place where we should be. A place of rest, knowing that no one can separate me from the love of God. Amen. All is going to be well with me because God is not against me. Who can be against me? Kung ang Diyos ay para sa akin, hindi laban sa akin, sino pwedeng makagapit sa akin? Yung kagutuman ba? Yung kawalan ba? Kung binigay nga ng Diyos, sabi sa verse 42, kung ibinigay nga ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak, ano pa kaya yung bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo? Nang libre. Freely give you all things. That's why, kung gano'n yung pananampalataya mo, talagang you'll come from a place of rest. Hayahay ka lang. Hallelujah. Of course, hindi ka naman maghapong nakaupo lang. Don't get me wrong. Too much rest is not good. Maghapon ka na lang tulog, maghapon ka na lang nakahiga. Everything that is too much is not good. A place of rest is a condition ng puso mo habang nagtatrabaho ka, habang nagdenegosyo ka, habang ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, habang nag-aaral ka, you have a place of rest. Lord, thank you for my bright future. Thank you that all is well with me. God has a plan for me, and His plans for me are good,
Hallelujah, and a good future. Amen? Amen. Hallelujah. Yun lamang po. God bless you all.